Hallelujah, 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 Hallelujah. Ako'y pastol na buting, kilala kong tupang akin, ako'y kilala nila rin. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dinala kay Jesus ang isang piping inaalihan ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita ang pipi. Namangha ang mga tao at sinabi nila, "Kailanmay walang nakitang katulad nito sa Israel." Datapwat sinabi ng mga Pariseo, ang prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Nilibot ni Jesus sa mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niyang ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kaniyang mga alagad, "Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mang-aani. E dalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kaniyang aanihin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po tayo. Magandang umaga po sa lahat. I-situate natin ang ating sarili sa nangyari sa Ebanghelyo. May dalawang grupo, mga tao na namangha sa ginawang himala ni Jesus. Yung mga taong ito ay ordinaryong mga Hudyo na narinig ang pangalan ni Jesus, na nalaman nila ang kanyang ginagawang mga himala, nalaman niya o nila ang kaniyang pagbisita. Kaya maraming taong sumunod sa kanya. At nasaksihan nila kung papaano pinagaling ni Jesus ang isang pipi. Ordinaryong tao, crowd, ika nga. Ito ang isang grupo sa Ebanghelyo. Ang ikalawang grupo naman ay ang mga Pariseo. Ang mga Pariseo bilang isang ibang grupo ay iba naman ang sinasabi. Kung yung ordinaryong mga tao ay namangha sa himalang ginawa ni Jesus, ang mga Pariseo naman ay iba ang sinasabi. Ang sinabi nila, ang prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas
ng mga demonyo. Ito naman yung nanggaling sa kanilang bibig. Mula sa kasaysayan ng isang pipi, nakarinig tayo ng salita na nanggaling sa dalawang grupo. Kailanmay wala kaming nakitang katulad nito sa Israel. Salita ng pagkamangha, salita ng hindi nila inaasahan. Yung kabilang grupo ng Pariseo, prinsipe ng demonyo ang tingin nila kay Jesus. May sinasabi sa atin ang Ebanghelyo. Mula sa pagkapipi na kaniyang pinagaling, mula sa salita ng dalawang grupo, ang tanong sa atin, ano ang hinahanap mo? What are you looking for? Yung ordinaryong grupo, naghahanap ng himala at nakita nila, nasaksihan nila, naramdaman nila ang himala ni Jesus Nazareno. Ang mga Pariseyo'y naghahanap ng kamalian, kaya puro mali ang kanilang nauusal. Dinadala tayo sa Ebanghelyo ngayong umaga. Ano ang hinahanap natin? Bakit tayo naririto? Ano ang hinahanap natin sa Diyos? Ano ang laman ng puso natin ngayon? Naghahanap ka ba ng himala? O naghahanap tayo ng wala? Kailangan nating maging mapagmatyag sa ating hinahanap. Kapag naghahanap ka ng bagay na maganda, makikita mo ito. The same thing, kapag naghahanap ka ng pangit, makikita mo pa rin ito. Dahil nasa puso mo ang pagtrato sa tao. Kung naghahanap tayo ng himala kay Jesus, makikita natin ito sa Kanya. Ibibigay ito sa atin ngayon dahil tayo'y naniniwala at sumusunod sa Kaniyang salita. Pero kung may attitude tayong katulad ng Pariseo, na walang sense of gratitude, na magpasalamat man lamang sa nangyaring pagpapahirap ng demonyo sa isang taong pipi, hindi nila yun magawa. Dahil ang puso nila'y balot na balot ng galit at inggit. Depende kung anong iyong ini-entertain. If you are entertaining positive thoughts, then positive things will happen. If you are entertaining negative thoughts, negative will run after you. Kaya nga saan tayo sa Ebanghelyo? Doon sa ordinaryong mga taong nakita ang himala
o doon sa mga Pariseyong walang makitang maganda kay Kristo? Kailangan ba ni Kristo ng validation ng kaniyang ginagawa? Hindi. Hindi niya papansinin ang mga Pariseo sapagkat ang kaniyang misyon ay magpahayag ng salita ng Diyos. Hindi siya pwedeng baliin ng mga masasamang salitang nanggagaling sa mga Pariseo. Sa kabila nooy, patuloy pa rin siyang naglalakbay, nagpapahayag, nagpapagaling, gumagawa ng himala, nagpapalayas ng masamang espiritu. Kaya nga't ang kaniyang salita sa atin ay manalangin upang magpadala ng manggagawa sa anihin. Nais ni Jesus na tayo'y nasa kaniyang side upang ang lagi nating makita ay ang kabutihan sa tao. It is our choice. Kung gusto nating mabuhay katulad ng Pariseo, sana kaya din nating magsalita ng maganda sa iba. Ang karanasan nating lahat, we become so entitled sa mga bagay na gusto lamang nating masabi. Pero wala tayong makitang mabuti sa iba. What are you looking for? Anong hinahanap mo? Hanapin sana natin ang mabuti at maganda sa tao. Kung kaya nating magsalita ng masama sa iba, much more, kaya natin itong tapatan ng mas magandang salita kesa sa pagiging masama. Let us practice gratitude sa Diyos. Kung papaanong si Kristo'y mula from pity to compassion, hindi lamang siya naawa, kung hindi siya inahabag sa mga taong sumusunod sa Kanya. Compassion. With. Passion, suffer. To suffer with. Kung yung masasamang sinasabi natin sa iba ay hindi ba nangyayari sa atin, we are out of compassion. Kaya nga ang palaging sabi ni Jesus ay ang pag-ibig ang dapat manalaytay sa mga sumusunod sa Kanya. Walang pangit sa atin. Walang pangit na ugali sa atin. Ang pangit ay ang perception ng tao at ang dating sa tao. We do not live to please others. We live to please God. Ang Diyos ang ating sinusundan at ang Diyos ang ating katapusan. I-practice po natin na laging makita ang maganda sa pagkatao ng iba. Sana sa pagbubukas ng ating bibig, katulad ng pagpapagaling sa pipi, palaging pagsamba, palaging
mabuting bagay, mabuting salita ang lalabas sa ating bibig. Huwag tayong maging basher. Ang dami-dami ng basher sa social media. Ako, ang dami kong basher. Wala naman akong ginagawang masama. Pero sa kanila, masama pa rin yun. Kasi they are looking sa masama sa iyo. Yun ang lalabas sa puso mo. Pero if we are looking for goodness in all of us, kabutihan din ang lalabas sa lahat. Sana po, dalhin natin ngayon kung anong klaseng grupo tayo na kasama sa Ebanghelyo. Sa namangha sa himala o sa ayaw maniwala. Mag-iingat po kayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng poong may kapal.